matupad ang kabagay na nasusulat ay kanyang sinabi, nauuhaw ako. At kapag dakay tumakbo ang isa at kumuha ng espongha, nilagay sa suka at itinanong sa kanya. Nauuhaw ako sa iyong pag-ibig. Nakatulad ng isang ama na nauuhaw sa pag-ibig ng kanyang mga anak, na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, na tayo ay malayo sa kanya bilang kanyang mga anak. At narito ngayon sa kasaganaan at aliw na binibigay na sa libutan ay tila nakalimutan na siya. Ni bahagda ng panalangin ay hindi natin maibigay bilang pangungumusta. Na kapag tayo mayroong kailangan lamang, ay saka lamang tayo tatawag, saka lamang tayo magpaparamdam sa kanya. At hihingi kung anong ating kailangan. Dahil tayo'y tila nalilibang sa huwad na luningning ng sanlibutan ito. Huwad na kasaganaan, huwad na nakaginhawahan. Nakatulad ng mga anak na matapos na sila mailagay mo sa pedestal, matapos mo silang maitaguyod at malayo sa kanila, ay tila nilimot ka na nila. At sa iyong pag-ibig na nauuhaw ako, ano ibinigay? Sa halip na tubig na makapapatid ng pagkauhaw, ay maasim na inumin ang inyong ibinigay, ang ating ibinigay, na nagbibigay ng hapdi sa ating kalooban at sa kanyang kalooban. Matapos na magawa mo ang mabuti, napakasakit sa atin, halimbawa na lamang na matapos mo maibigay ang lahat, ang malasakit, ang pag-iingat, ay tila baliwala at isang maasim na hindi pagpansin ang ibinibigay sa iyo. Matapos mong gawin ang lahat para sa kanyang ikabubuti, at ganun din lalo sa Panginoon. At tapos niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak bilang handog, bilang kapalit, na tayo ay sa halip na tayo ang parusahan, tayo ang binuhay sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. Ang ating mga sakit ang ating sakit ay nawala sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Kaya ating bulay-bulayin ang ikalimang winika na ito. Nauuhaw ako. Ano ang ating igaganti? Ano ang ating ibibigay? Batis ba ng sukling pagmamahal sa Diyos o isang pipigain lamang na sukang maasim para mas lalo nating saktan?
Iyon ba ang ating igaganti? Sa mga ibinigay niya sa atin, magpapadala ba tayo sa kaaliwang dulot ng ating pangingibang bayan? Ang kanyang panambitan na nauuhaw ako ay isang tila panawagan na magbalik kayo sa akin. Minamahal kong mga anak, kahit sa ating mga tao, kung ganoon ang magaganap, ay masasaktan tayo. At magkakaroon tayo ng masamang damdamin sa ating mga anak, sa ating kapwa na ginawa natin ng kabutihan, subalit ang iginanti ay makakasakit sa ating damdamin. Ngunit ang Diyos, salamat sa Diyos, at hindi siya ganon. Kaya sa pagninilay-nilay natin sa araw na ito, ng kanyang huling mga oras ng pagpapakasakit, alang-alang sa ating kanyang mga minamahal, ay pagsikapan natin, nagantihan siya, ibigay niya natin sa kanya ang makapapatid sa kanyang pagkauhaw. Huwag nating tularan ng ating mga ninuno noong una na sa halip na iginanti, sa halip na ibinigay, ay lalo pang lubha ng kanyang pagkauhaw, ng kanyang pananabik. Sapagkat habang patuloy tayong nagkakasala, ay mas lalong lumalalim ang kanyang paghahangad na tayo maibalik sa kanyang sinapupunan, na gaya ng inahing manok na ang kanyang mga sisi ay nais niyang yakapin at ipunin. Dili-dilihin natin ang mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Na ang lahat ng ito ay para din sa ating kabutihan. Na sa halip na sundin natin ang kanyang kautusan na makapagbibigay sa atin ng buhay, ng tunay na kaluwalhatian, ay nilalabag natin ito para lamang mapagbigyan ang kaligayahang tawag ng sanlibutan ito. Atin pong alalahanin ang kanyang ginawang pagtitiis alang-alang sa atin. Atin pong alalahanin ang mga sampal sa kanyang pisngi alang-alang sa atin. Ating alalahanin ang kanyang kamatayan. Atin pong alalahanin ang ating Ama. Na tumatawag sa atin, naghihintay, nabigyan tayo ng tubig na mula sa ating kaibuturan ng ating puso. Huwag na po natin sanang
ipagpatuloy. Maging kayo. Huwag na po natin na sanang ipagpatuloy ang pagkakait ng ating pagtugon sa Kanya. Huwag natin sana siyang bigyan pa na katulad ng ginawa ng ating mga ninuno ng suka sa halip na tubig, ng sampal sa halip na pag-ibig, ng dura sa mukha sa halip na paggalang bilang siya ay ating Ama. At huwag nating pabigatin pa ang krus na Kanyang pasan-pasan. Sapagkat gaya nga ng nabanggit ko na kanina, katulad siya ng isang ama na naghihintay. Naghihintay ng sa salita natin paramdam ng kanyang mga anak. Katulad siya ng isang nagmamahal sa isang tao naghihintay ng paramdam, ng tugon. O kahit man lang pasasalamat sa kanyang walang katapusang pagmamalasakit sa atin. Simpleng tubig lamang naman po ang hinihingi niya sa atin. Ang tubig ng pag-ibig, ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya at pagsunod sa Kanyang iniuutos na para din naman sa ating ikabubuti. Kapalit ng Kanyang sinabi doon sa babaeng Samaritana na ang ibibigay ko sa iyo, tubig, ay hindi ka na mauuhaw kailanman. Ito'y magiging bukal sa iyong kaibuturan. Binigyan na tayo ng tubig ng buhay. Binigyan na tayo ng bukal ng pag-asa. Sinagip niya tayo sa tiyak na kamatayan. Siya ang umako ng ating kaparusahan na dapat ay tayo. Siya ang nauhaw sa halip na tayo. Siya ang nagpakasakit na sa halip na tayo. Siya ang itinali sa haligi at hinagupit sa halip na tayo. Siya ang nagpiyansa sa atin sa halip na tayo ang makukulong. Bulay-bulayin natin ang Kanya ginawa. Mula nung tayo Kanyang likhain. Mula nung Kanya tayo bigyan ng hininga. Mula nang Kanya hanggang sa Kanyang pagpapahinuhod. Hanggang sa ibigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Bilang kapalit.
na parurusahan. Huwag na po natin sana marinig pa ang kanyang salita na umuhaw ako.